What's up guys? Welcome back to my YouTube channel. At syempre, sa pagbabalik ko, may nagbabalik na dito sa Pilipinas, ang aking daddy. At wala siyang choice kasi basta na lang ako nag-vlog. And wala na siyang choice kasi tatanungin ko rin siya ng 10 questions. Questions I've never asked my dad. Huwag lang mata. So, ano lang naman to about me as your daughter, career, and love. Love? Wow. Yes. Kumukuti-kutita pa. Actually, si daddy kasi, sa kanya talaga ako madalas nag-open, di ba dad? He's my boy best friend. Kahit na wala siya dito sa Pilipinas ng 5 years, never niyang pinaramdam sa amin na na malayo siya. Laging siya pa yung nangungulit, di ba? So, are you ready? Naman. Okay. First question. How do you feel na after 5 years, nandito ka na ulit kasama namin? Siyempre, masaya. Akala ko, masusurprise ko kayo. Yung pala ako na-surprise eh. Daddy, na-surprise mo. Na-surprise ba kita? Akala ko ako lang. Siyempre lahat nakakamiss, di ba? Lalo na pag yung anak mo, lagi mo kasama, tapos biglang mawawala, tapos bigla kang darating. Yung pinaka-moment doon na hindi natin kayang ibigay ng kung ano man. Na puro nararamdaman lang ang kailangan. Yes, and early birthday gift niya sa akin. Ano naman, kaya ako nuriwin. Birthday na si Kiana. Alam niyo na kung sino ang favorite daughter. October 18. Yes. Anong klaseng anak ako for you? Anong klaseng anak ako para sa'yo? Ang hirap naman na tanong na yun. Daddy, parang naman sumanukan. Hindi, siyempre si Kiana, mabuting anak yan. Yes! Gusto ko lang talaga mabuti ego ko. Kasi, biro mo, marunong siya sa may sarili pa. Kasi wala namang pila yan, di ba? Stand straight yan, pag tumatayo. Ano yan? Maayos siya sa pag-aaral. Di ba sure? Hindi na mga kanya sarili. Natutong gumising ng maaga. Mga tao na kinakailangan sa ating lipunan. Na kailangan kunin ng isang mamamayan. Daddy, ang plastic naman. Parang tatakbo. Gusto ngayon ng diba? Eleksyon. Parang tatakbo na eleksyon. Diba? Ayusin mo. Hindi, actually, yan, marunong sa time management niya yan. Gigising yan, na maaga, kung meron siyang mga taping o papasok sa school, unang gagawin niya, magsasalamin yan. Pag nagising niya, titignan niya kung may muta pa siya. Tapos magsaselfie. Selfie. First morning. Ganyan katindi yan. Di ba? Next question. May mga times ba na na-feel mo na sobrang disappointed ka sa akin? Sa totoo lang, meron. Wait, totoo? Kailan? Nung nag-school ka, hindi mo natapos. Ha? Yung nag-shift ako, guys. Sayang yung araw. Oo, sayang yung time and money. Yung araw na kukumpunahin mo para sa iyong pag-aaral, tapos lilipat ka ng ibang course. Yeah. Diba? Pero alam niya naman na pinag-isipan ko talaga ng mabuti yun. Naiintindihan naman kita, kaya nang hinahing lang ako sa araw ng mga yun. Yeah. Hindi, disappointed din ako sa sarili ko nun, guys. Kasi wala naman tayong magagawa kasi sa isang magulang, kailangan mo yun ang tawag dito, iparaya sa iyong anak dahil hindi rin kayo magkakasunod dahil hindi mo naman din gusto, di ba? Wala kang magagawa. Siyempre, kung ano gusto ng anak ko, gustuhin ko na din. Aww. Diba?
Hindi, wala lang talaga sila choice doon kasi umiiyak na ako gabi-gabi. No choice eh. Okay. Okay. Next question. What's your favorite moment na kasama ako? Ikaw? Pinaka-favorite moment. Ano ba yung masaya? Yung nakakaiyak? Kahit ano, basta favorite mo. Yung traffic tayo na ano ka sa Workshop? nag-workshop ka. That's my favorite moment also, Daddy. Guys, Binuhat pa kita nun, simula doon sa tulay. Ang ganda mismo. Guys, Grabe. kasi nung time na yun, nagko-commute kami. Bata pa ako nito, nag-workshop ako. And grabe sacrifice sa akin ni Daddy nun. Supportive talaga siya. Na to the point na super traffic ng rush hour. Tapos, from Ever to Litex, di ba? Nilakad lang yon ni Daddy na pasan-pasan niya ako sa likod niya kasi hindi ko na kaya maglakad. Kasi syempre bata ako. Para kaming nasa MMK. Okay. Meron ka bang ugali ko na ayaw mo? Or like, gusto mong baguhin ko? Gusto kong baguhin mo sa pag-ugali mo. Sa ngayon wala kasi ikaw na yan eh. Siya ka na eh, kaya... Kung yung tatay ko nga, walang inaano. Yung mga lalaki pa, ayoko na nga. Kung tatanggapin ka, diba? Sabi ko naman sa'yo, pipili ka ng mga, mamahalin ka. Okay, next. Are you satisfied sa flow ng career and studies ko ngayon? Oo naman. Are you proud? Proud ako sa'yo. Ano naman yun? Kasi biro mo nakapagsabay mo yung unang-una studies mo. Yeah. Tapos pag may work ka, may kung ano-ano ka bang curricular na, kung ano-anong mga bagay-bagay na yan, di ba? Nagagawa mo. At saka unang-una, ang kailangan dyan, yung masaya ka. Yes, I'm happy naman. I'm happy sa ginagawa ko. Pag masaya ka sa ginagawa mo, parang wala lang yan eh. Iisipin mo eh, di ba? Okay. Next, what's your dream role for me? Anong dream role mo for me? Ito gusto ko talaga malaman. Anong dream role mo para sa akin? Yung role mo gusto ko alam mo nga love story na yan. Mga love story na comedy na may iyakan. Naglalaro-laro lang na datingan na merong masaya, nakakaiyak pagkatapos. Siyempre may comedy rin. Minsan may horror. Yan ang mga datingan. Diba? Pero at the end of the part, siyempre, medyo bitin. Kasi mas maganda yung yung bitin yung magiging datingan. Para ma-excite sila. Ibig sabihin ba, may part 2 pa to. Tsaka di ba gusto mo din talaga action? Pero nagagampanan ko na kasi. I mean, short film, sa mga short film, may mga action short film ako. So yung action? Si Daddy ang nagmulat sa akin Yeah. sa action. So, eto na. Next. How worried you are sa mga makakadate ko na lalaki? I mean, I know you're worried, pero how worried you are? Siyempre, kailangan mo nang maging close tayo, kaya sinasabi ko sa'yo, lahat ng mga kilos mo o galaw ay malaman ko. Yes. Kaya, pag nakita ko na, sige ito, okay yun eh. Pag alam niya may madiligaw sa kanya, kasi nararamdaman ng mga babae yan eh, pag alam na may madiligaw sa kanya, logo na yan. Dad, anong naliligaw sa akin dito? Kasi sino na naman yan? Gano'n na naman ako. So yun, magsasabi na ng totoo yan. Kasi ito si ganito, ganyan. Iyan mo lang. Enjoy mo lang. Basta mahal mo siya o pero huwag mo sasabihin na basta pakiramdam mo kung ano yung nababakay sa kanya. Diba? Huwag kang, alam mo naman kasi nag-iisip na yan. Hindi na para bata yan. Diba? Basta pag-isipan mo munang mabuti, bago ka mag-desisyon, yung sinasabi ko sa kanya. Pero guys, alam nyo ba, ngayong 20s ko, mas napipil ko talaga na mas nag-grow ako kasi mas nag-open up na ako kay Daddy at kay Mommy. Kasi ngayon, kay Daddy na ako nagko-concert with boys kasi literally, he knows. He knows tawag yan kahit anong oras. Kahit mag-ating gabi na. He knows every time. Ganyan. Excited ko yung anak. He knows kung seryoso yung lalaki or genuine yung intentions, di ba, Daddy? Kasi dalawa lang yan yung sagot niya sa akin. It's either enjoyin mo lang yan or
May goal yan, anak. Yun yung napansin ko na sagot ni Daddy. Kasi, wait lang, may share ako. I mean, comfortable na naman ako na i-share and tapos na. So, okay lang na i-share kasi good lesson siya for me. Recently kasi, di ba Daddy, may nakadate ako na guy. And si Daddy yung unang nakaalam talaga about that. Kasi sa kanya talaga ako nagkwento. And then, siya yung nag-share sa akin. Kasi that guy is like older than me. So, parang nag-usap talaga kami with priorities and list talaga namin yung sa relationship. So, inopen up ko yun kay Daddy. And marami akong bagay na na-realize dahil kausap ko si Daddy about doon. Like, na-realize ko na when you enter a relationship, kailangan matured ka na pumasok. Like, kaya mong intindihin yung isang tao. Pero kasi if may makakadate ka na tao na ganon, na wala naman kaming pinag-awayan, wala rin dishonesty, pero kasi we have our own priorities and sobrang genuine ng efforts ng taong yan Like, sinasabi ni Daddy na may goal talaga tong taong to and wala silang sinabing bad things about him nung nagkwento ko sa kanila. And kay Mommy also, alam na ni Mommy and sinabi din ni Mommy na if ready ka na, ganito, ganyan. Yun yung sabi nila sa akin. So, mas okay talaga na mag-consult with your parents about doon. Kasi, naman, hindi sila naman talaga mga. Yes. Kung hindi, dahil kay Daddy, hindi ko marirealize yung mga ganong bagay. And when I decided to stop yon muna, parang sabi nilang lahat sa akin, proud sila sa naging desisyon ko. Kasi, kahit na parang, nagugustuhan ko na yung tao, ganyan. Parang sinasabi nila sa akin na alam ko pa rin yung priorities ko. Pero syempre minsan, hindi marupok, pero alam pa rin dapat natin yung priorities natin. Siyempre, kailangan yun. Saka may mga boundaries naman Yes. Alam limit lang yun. Yes. Kailangan ko lang talaga ng makakausap palagi. Kasi, nasa stage ako na nako-confuse pa ako talaga with life. Hindi lang about sa love life, with all aspects talaga ng life. Minsan talaga ako kila Daddy. Pero kailangan mo din para magtiwala sa iyo ng tao. Yung honest ka, di ba? Yes. Number 1. Yes. Ayun talaga. Parang maano din yung konsensya ko kasi. Kung hindi man ako magsasabi ngayon, in the future, sasabihin ko or aaminin ko. Pero mararamdaman mo yun sa mga kilos o galaw ni Glenn. Yeah. Transparent kasi akong tao. Grabe yung emosyon ko. Si Daddy alam niya kaagad kapag kahit malayo siya. Ang tawag ng tawag yan. Baka may ibig sabihin. Okay. Pagkasad yan, kaya naman yan. Dad. Ganyan siya. Pero parang ang bilis ko rin mag-move on, no? Makikita mo kinabukasan. Daddy, gato. Wala na. Kami sa mahirap magtiwala sa'yo, parang hindi ko alam kung acting lang yun. Pero nakakasama mo naman yung tao. Kasi nasabi niya, nakakausap mo, nararamdaman mo. Okay. Hindi ka pinaglulong ang babae. Okay, next. What is your standard sa lalaking makakasama ko in the future para mag-gain yung trust and approval niya ni Mommy? Siyempre, unang-una. Kailangan maging bira na kasi taong gentleman, di ba? Yan. Ayan na. Ayan na yung nanay ko. Ayan na ang hinihintay natin. Makisama ka na din. Ito yung patapos na naman kami, pero may mga questions. What is your standard sa lalaking makakasama ko in the future para mag-gain yung trust and approval niyong dalawa? Okay, you first. Ganun agad. Yes, patapos na kami. Ano ba? Like Daddy? Like Daddy. Basta like Daddy daw si Mommy. Pero diba? Kaya alam niyo na kung bakit si Daddy yung napili ko na questions I never ask. Kasi si Mommy ganun lang yung makasagot niya. Dapat mabait. Mommy, lahat ng tao pwede maging mabait. Kailangan mo na isadiksikin mo muna siyang mabuti. Hindi pa basta-basta. Ano yung characteristics na kailangan ng lalaki para makapasa sa'yo? Honest siya, gentleman, yan. Alam mo yung bagay, yan eh. Lahat ng bagay pwede nating maging maayos basta mayroon lang pag-uusap. Yes. Diba? Healthy communication. Yeah. Okay. Yun lang. Kasi pag meron kayong komunikasyon, alam mo na. Yes. Magiging malawak ang iyong kaisipan. Yes. Okay. When am I allowed
to get married. And do you think na magiging good wife ako someday? Yan dapat mong itanong sa sarili mo. Diba? Kasi pag alam mo na pag mahal mo ng isang tao, nandiyan na siya. Diba? Yun na yun. Dad, ito na yung pinakahihintay ko. O, diba? Yeah. Okay. Mahal mo na itong Prince Charming mo na. Wala mo na. Dadaan mo na sa mga sa mga pagsubok para sa'yo. Okay, the last question. Final question. Pinaka-advice mo sa akin. Sumubukan mo na bago ko sabihin. Yan. Ang masasabi ko lang, huwag ka munang magdidesisyon ng mabilisan. Kailangan aralin mo munang mabuti. Hindi yung pabasta-basta na ito kailangan ko ng ganito, kailangan ko magdesisyon na ito. Kasi ganito kailangan, bagay alam ko naman na lagi ka nag-iisip Kaya na una sinasabi ko, mag-isip ka muna ng maraming beses bago ka mag-decide. Diba? Yes. Para alam mo na, tsaka nagtatanong ka, yan maganda sa iyo. Paano ko? Sige, pag-isipan mo kung yung nagtatanong ko sa'yo. Pero para sa amin, ito naman ang suggest namin. Yeah. O, diba? Para maging alam niya. Guys, alam niyo ba? Diba? Never nangialam sa decision ko ngayon sila daddy. Like, for example, yun na nga, yung sa guy recently, nagkikwento lang ako sa kanila. And then, sinasabi niya sa akin, ito kasi yan, anak, ganito, ganyan. Never nilang sinabi sa akin na, what if i-stop mo kaya muna? Never sila nagbigay ng suggestion na gano'n or nagsabi na, tigil mo muna yan, ganyan. Ngayon, sinasabi nila sa akin na, ito yung decision, ito kasi yan, gato ganyan, na-explain nila sa akin para may iba't ibang angles ako matitignan dun sa decision na yun. And, ako, in the end, parang ako na yung magde-decide sa sarili ko. Tapos, if hindi ako naging sure dun sa decision na yun, parang kakausapin ko na lang sila. Ayun. Alam naman ni Kiana kung sasabihin naman namin sa kanya kung nararamdaman niya kung ayaw namin. Kung ayaw, yeah. Mabilis din. Pero hindi namin pinapoint na ganun. Yeah, pero mabilis ako makiramdam kasi, di ba, Daddy? Sobrang bilis ko makiramdam kapag ayaw na nila. Pag napipili ko na ayaw nila, maglalambing na ako. Pero pag ganyan yan, gustong-gusto na yun. Kahit ayaw mo, Dad. Kapag gusto ko, ipipilit ko. At okay naman, naramdaman mo. Bigay mo na. Yeah. Diba? So, yeah, that's it, guys. Thank you so much, Daddy. May jet lag pa to si Daddy. Kasi kaka-uwi niya lang talaga. And kasi every time na may nakikita talaga ako na father and daughter video, sinesend ko sa kanya. Yeah. Tapos, sabihin ko, Daddy, pag-uwi mo, gawin talaga natin to. Ayun lang naman. So, yeah, bye, guys. Bye. Thank you so much for watching. Bye! End it, Daddy, like that. Hop! What?